Kaya nung sinabi mo sa akin na nagkasakit ka, talagang nalungkot ako. Magpagaling ka. Magpagaling ka at sana magkita tayo. Magpagaling ka. Sorry kung wala ako hindi ako masyado nakakapag-text sa'yo. Kasi nga, busy ako. Dahil kailangan ko na po magtrabaho. Pero, totoo po yung sinabi ko sa inyo, ma'am. Totoo po yung sinabi ko sa inyo, Ma'am Grace, na kung gusto ko magpagaling ka at kung makauwi ka na dito sa Pilipinas, nandito ako. Nandito ako. Hindi mo kailangan ng problema kung sino makakasama mo. Sino mag-aalaga sa'yo. Kasi ako, nandito ako, alagaan kita. Promise ko yan sa'yo. Kaya mag-ingat ka palagi dyan. Ayoko na mag-video, naiiyak ka. Naiiyak na ako. Kaya, yun lang po, Ma'am Grace. Mag-ingat ka at I miss you. I miss you. Mag-ingat ka palagi. Bye-bye. Ayoko, putulin ko na po yung video ko kasi hello, magandang morning. Magandang umaga sa inyo lahat mga ka-idol. Ngayon nga po pala is 5:30 pa lang po ng umaga at maga nga po ako gumising mga ka-idol para makapag-video po ako bago pumasok sa trabaho para alam niyo po kung ano maging update ko sa ligtas po sana kila Ate Inday. Sama na akong ngayon, ganito mukha ko. So yun na nga mga ka-idol, magandang umaga po sa inyo lahat po at nag-video po muna ako saglit po para sabihin po sa inyo kung ano po. Marami pa rin po nag-text sa akin mga ka-idol na tungkol sa kanila ni Inday at saka ni Luz. O nga po pala, bago po ang lahat mga ka-idol, sinashoutout ko po pala yung aking mga kaibigan po, ang bago ko po mga kaibigan. Sinashoutout ko po ang family Saryaga po, taga Laguna po sila, sila Rami at Aljin, si Aljin at saka syempre ang kanilang dalawang anak na babae na si Althea at saka si Ria Jean. So shoutout po sa inyo lahat. Shoutout ko rin po ang ano ba pangalan nun? Shoutout ko rin po si Chris. Hello Chris, mag-ingat ka palagi. Siyempre, shoutout ko rin po yung mga friends ko na taga Cebu daw sila Bridie at saka sila Junalo. Siyempre sa iba pa nalimutan ko. Shoutout po kay Nunoy at saka kay Makmak at kay Dudong. Sino pa ba yung sinabi niya? Kalimutan ko. So shoutout po sa inyo sa lahat-lahat po ng mga nag-chat sa akin at basta maraming salamat na masaya po ako mga ka-idol dahil may isa po akong kaibigan na nakausap kahapon. At sinabi ko nga po sa kanya na i-shoutout ko siya pag mag-video ako at na-promise na po ako sa kanya dahil nilaanan niya po talaga ng oras kahapon. So habang naglilinis po ako ng bahay, habang walis po ako, kinakausap niya ako. So thank you kay Inday po. Thank you. Kasi sa wakas nakatawag ka rin na naalala mo rin ako. Hindi. Shoutout ko sa family Saryaga. Saryaga ba yun? Nakalimutan ko eh. Pero shoutout kay kay Rami at kay Inday. At syempre sa kanilang dalawang anak na si Ria Jean at saka si Althea. So, mag-ingat kayo palagi dyan. Thank you sa oras kahapon. At saka, syempre, sinashoutout ko rin aking mga kaibigan po. Sinashoutout ko rin aking... nga po pala, sila po ay taga Maynila po. Sana makapunta ko sa kanila. Sinashoutout ko rin aking mga kaibigan. Syempre, hindi nakapunta dito si Jacket Aira. Mga ilang araw na rin silang hindi nakapunta dahil sinabihan ko nga po sila na magiging busy ako at walang tao lagi sa bahay. So, sabi ni Aira po,
pupunta daw siya dito ngayon, papasyal daw siya. So sinabihan ko na papasok ako ng alas 6 ng umaga at alauna pa ako ng hapon uuwi. So sabi ko sa kanila magpunta lang sila ng hapon kasi 8 hours po yung uwian ko, 8 hours po ako. So alauna pa ng tanghali yung alas 2 naman talaga, pero alauna pa lang nag-walk out na ko. Alauna pa lang umuwi na ako kasi wala na rin naman gagawin. So syempre po, ngayon mga ka-idol, sinashoutout ko nga po pala si Ma'am Shi. Hi love, shoutout love. Mag-ingat ka palagi. Thank you nga pala sa time na binigay mo sa amin nakaraan. Mag-ingat ka palagi. Alam ko nagasilos sa'yo yung darling mo, pero I miss you. I miss you love. Mag-ingat ka palagi. At syempre kay Sir Tom, pasensya na sir, tao lang. Yung makulit. Pero wala naman talaga sir yung kami naman po is nangangumusta lang. Wala naman kami sinasabi na pangit or naninira o mga ganun. Wala naman po, nagtitext po kami sa kanya para kamustahin siya. Okay, hindi siya lang. Hindi kayong dalawa, kumusta kayo? Bilang yun, basta hi love, mag-ingat ka palagi love. Alam ko masaya ka at masaya rin ako para sa'yo. At syempre, yun lang naman ang gusto namin, na maging happy ka. Kung ano yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo is doon kami. Pero yun nga lang, nakakamiss na nami-miss ka na namin. Hindi lang dahil na tinutulungan mo kami, kundi talagang masaya kami na nakilala ka namin. At sobrang proud na isa kami sa mga taong napili mo na gustong tulungan. At habang buhay namin yan, naiiyak ako, nakakainis. Habang buhay namin yan, dadalhin love kahit saan kami magpunta. At ikaw talaga ang number 1 namin na fans. Kahit ang mangyari love, ako pa rin ay isang she warriors kahit saan ako makarating. So mag-ingat ka palagi. Naiiyak ako. Tapos, ngayon po pala mga ka-idol, meron nga po nag-text sa akin na anuhin ko daw po si Ate Inday at si Los. Tulungan ko daw po. Sa totoo mo mga ka-idol, hindi ko alam kasi kung sino uunahin ko kasi mismo rin po si Kuya Alpha po ay sumingi rin po ng tulong para sa sa asawa niya. So, ngayon po mga ka-idol, naguguluhan ako kung anong pipiliin ko. Pero di ba sinabi ko naman po nga na kailangan ko po ng trabaho mga ka-idol at hindi ako pwedeng mamili sa trabaho ko at sa mga kaibigan ko kasi lahat naman pareha sila importante sa akin. Importante sa akin yung kaibigan ko, importante rin sa akin yung trabaho ko dahil dito ako nabubuhay mga ka-idol. So sana maintindihan nyo rin po ako. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa iba pang mga hunters na sana magawa nila ng paraan na matulungan po sila Ate Inday at si Los. Sana kahit sila lang muna at hindi lang muna ako kasi naisip ko po mga ka-idol na napaalam na po ako. Di ba po sinabi ko po sa inyo na magpaalam po ako. Pero sinabi po ng boss ko na kinuha ko na lahat ng day off ko. Kinuha ko na lahat ng, kumbaga, dapat sa isang buwan, kahit 2 beses lang daw sana. Or nakaraan po, sobra 1 linggo po ako. Kumbaga, nagkaroon po ako ng violation po na sige, binigyan pa lang nila ako ng second chance. Second chance po ang binigay nila sa akin dahil 1 week po akong hindi pumasok. Tapos, nagpaalam naman po ako, pero ang paalam ko po kasi is 2 days lang, kaya pinayagan nila ako. Tapos hindi man po ako nakauwi kaagad. So ngayon mga ka-idol, umabot po ng 1 week. So, nagpasalamat pa rin po ako kay sir na tinanggap niya pa rin ako. Kahit 1 week siyang ng problema kung sino magpapantay sa tindahan nila. Pero yun na nga, thank you pa rin. Thank you pa rin. Sir, salamat sa
tiwala rin na binigay niyo po sa akin. Sinabi ko naman po sa inyo na hindi ko sasayangin yung tiwala na binigay niyo, pero pasensya na po talaga. Nagkataon lang po talaga, sir, na hindi ako nakauwi kagad. At salamat din po na tinanggap niyo pa rin ako kahit binigyan niyo ako ng second chance. Sobrang thank you po. Sobrang thank you talaga. Tapos ngayon po mga ka-idola, nag-video po ako ngayon para ipaalam po sa inyo yung decision po ng boss ko po is sinabihan niya po ako na kung hindi ako papasok na naman ulit ng 1 week, huwag na daw akong bumalik. Huwag na lang daw akong bumalik dahil hindi lang daw ako yung pwede nilang kunin. Baga marami pa. Parang nagiging pasaway na ako sa kanila. Sige na lang ako ka-absent. Nahihiya na rin po ako. Ay sinabihan niya ako na kung gusto mo talaga yung trabaho na to, tunayan mo na ito talaga yung gusto mo. So ngayon mga ka-idol, naguguluhan na ako mga ka-idol kung anong gagawin ko. Tutulong ba ako sa mga kaibigan ko? I-priority ko ba sila o priority ko yung trabaho ko? Pag uwi ko dito, wala na akong trabaho. Tapos wala na rin ako magiging tirahan dahil ng trabaho ko, nakasalala yung bahay ko doon. Sa mga kailangan ko sa bahay, pambayad. Tapos ngayon, sinabi ni sir sa akin, ayan ka na naman, magpaalam ka na naman. Magpaalam ka naman ng 2 days ka. Pero 1 linggo ka na naman hindi magpakita. Kami na-stress dito. Kaya ka nga namin kinuha dahil kailangan mo ng trabaho at kailangan ka rin namin. Pero kung ganyan ng ganyan, nagsige ka na ng paalam, maaalis ka, huwag ka na lang bumalik. Yun ang sabi mga ka-idol. Kaya ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin. Pumunta rin po dito si Kuya Alpha. Nakausap ko rin si Kuya Alpha. Sinabi rin po ni Kuya Alpha sa akin na kailangan niya rin daw ako. Kailangan niya rin yung tulong ko. Kaya ngayon mga ka-idol, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sana ko, sinong unahin ko. Pero nagpaalam naman po ako sa boss ko mga ka-idol na kahit 2 days lang tutulong ako sa pag-rescue. Pero tama rin yung sinabi niya. Sa ganyang sitwasyon na kailangan nyo pang hanapin sila kung saan. Hindi mo makikita yun ng 2 days lang. Hindi mo makikita ng 3 days. Hindi mo makikita ng 4 days. Kasi nga hinahanap nyo, wala kayong eksaktong location kung saan. Sabi niya, kung gusto ko daw talagang tumulong is, kung may mga kaibigan ako na kapwa ko hunters, sila na lang ang gawan ko na paraan na makapunta or makatulong sa kanila. Kasi kung nandoon na talaga at alam na talaga ng address o alam na talaga yung tawagan na yung tamang lugar kung saan sila tamang lugar kung saan sila is tsaka pa lang po ako pupunta. Kumbaga, mayroon naman kaming nagabantay doon na ISPIA. Kung dinaanuhan namin kung saan siya nagabalita, pero yun ang mga ka-idol, sinabi ko na nga po sa inyo, mag-focus muna ako dito sa trabaho ko, pero hindi ako makapokus din mga ka-idol dahil sa nangyari. Siyempre, hindi ko alam kung saan ako, kung unahin ko ba yung boss ko o unahin ko yung mga kaibigan ko. Sinabi naman sa akin ng boss ko, yung mga kaibigan is nandyan lang yan. Ang mga kaibigan, nandyan lang yan. Pero yung trabaho, hindi lagi. Kumbaga, ipaintindi daw niya sa akin na kung wala akong trabaho. May kaibigan nga ako pero wala naman akong trabaho. Pero mga kaibigan ko, hindi naman makakasuporta sa mga pangangailangan ko. Tapos, naintindihan ko naman mga ka-idol kung ano. Siyempre, di ba? Kung mga kailangan naman nga tayo ng trabaho is
talagang pagsikapan natin at talagang pag-igihan natin na patunayan natin sa boss natin na yun talaga yung gusto natin at matulungan nila tayo at makatulong din tayo sa kanila kahit sa mga simpleng bagay lang. Pero yun na nga mga ka-idol, sana po, sana sa mga nagtitext sa akin, sana maintindihan nyo po sa lahat ng silent viewer ko po. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat po kahit hindi na ako nag-explore sa bundok, kaya hindi na ako nag-tulong sa mga kasamahan ko is pinapanood nyo pa rin po yung mga upload ko at talagang nakikita ko lahat ng like nyo, yung mga nakikita ko lahat ng comment yung mga ka-idol at maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta po sa akin. Tulad po ng sinabi nyo, pwede naman ako mag-video dito sa bahay nang hindi ako napapahamak. Pero yun na nga po, nag-video po ako para alam nyo rin po kung ano yung nasa isip ko, pero yun nga po mga ka-idol, nasa gitna po ako ngayon mga ka-idol parang naguguluhan po ako ngayon po talaga is papasok pa ako mamaya, alas 5 pa lang po ngayon, 5:35. Pero yun na nga po mga ka-idol hindi ko alam kung saan ako. So tingin ko naman po tama yung sinabi ng boss ko. Tama naman din ang sinabi niya na sa totoo lang nga po mga ka-idol, nahihiya na ako sa kanila kasi parati nila nga ako nagpapaalam. Tapos kaya nga nila ako kinuha kasi kailangan nila ako. Mas parati pa akong wala. Kaya nga po mga ka-idol, gusto ko po sana nga bumawi sa mga amo ko, sa mga boss ko na babawi muna ako sa kanila, tsaka na ako magpasaway pag medyo okay na sila sa akin. Kasi ngayon po talaga mga ka-idol nakatanggap talaga ako ng sermon dahil sa nakaraan po is yung nabihag si Guiski is 1 week po talaga akong hindi nakauwi. 1 week talaga akong hindi nakapagpakita na sundan pa nung nabihag si Jeannie. Ilang araw naman ako na hindi nakapasok na naman. Tapos nagkasunod-sunod talaga nakaraan mga ka-idol, kaya ngayon talaga parang naghigpit na yung may-ari ng store. Naghigpit na siya. Marami namang makukuha ang cashier, hindi lang ako. Kaya naisip ko rin po na ito naman ang sinabi niya. Pero nakakahiya nga lang dahil syempre sa ganitong edad ko, kailangan ko pa bang pagalitan? Kailangan ko pa bang pagsabihan? Alam ko na yung mga tama at mali. Alam ko na rin yung mga dapat kong gawin at hindi. At tama rin yung sinabi ni Kuya at tama rin sinabi ni Sir na ang pag-day off Monday to Saturday ay Saturday to Sunday lang. Hindi Monday to Friday. Monday to Sunday. Hindi na yung matawag na day off mga ka-idol. Mura na kong tag-iya. So pero yun na nga po mga ka-idol Yun na nga po mga ka-idol yun lang po yung gusto ko ipaalam sa inyo po mga ka-idol. Yun na yung naging sagot ng amo ko. Kaya ngayon po, sabi niya sa akin, pag-isipan ko daw kung ano yung gusto kong gawin. Kung gusto ko daw na hindi magpasok, huwag na daw akong bumalik. Kung magpasok daw ako mabuti, kung hindi daw. Kung piliin ko daw na mag-absent, magsabi na lang daw ako para makahanap sila ng iba. So, napakahirap mga ka-idol. Kahirap sa ganong sitwasyon na papagalitan ka tapos ang laki-laki mo na. Mura kong natunaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pag-uwi ko talaga mga ka-idol, grabing iyak ko talaga. Sobrang nahiya talaga ako sa ginawa ko. Napaalam lang naman ako pero ang dami ko narinig. Ang dami ko narinig pero hindi naman as in dahil may narinig ako is pangit yung mga reaction ko sa kanila or pangit na yung kundi iintindi ko yung bakit ganun ang sinabi nila sa akin na bakit nagalit sila, bakit
yung ganun pala kabigat yung nagawa ko. Pero naintindihan ko mga ka-idol kasi syempre nga naman abala sa kanila kung wala ako kasi ako yung naka-assign doon. Trabaho ko, sila ang gumagawa. Kaya nga nila ako kinuha kasi kailangan nila ako. Tapos parati akong wala. So naintindihan ko rin si kuya. Pero sa totoo lang mga ka-idol, pag-uwi ko talaga dito, mura lagi ko bata, lami ligid sa ang sarap pakiramdam na maghiga sa sahig tapos magpajak-pajak tapos sabing iyak mo kung ganun. Sobrang natutunaw ako. Kaya pag nagpasok ako, hindi na ako nakatingin sa kanila. Kayo ko na lang akong ganun. Pero nga po pala mga ka-idol, gusto ko lang po ipalam sa inyo po na pag-isipan ko talaga mabuti. Hindi pa ako makadesisyon po sa pagtulong po sa kanila po mga ka-idol. Pero dahil ganun yung sinabi ng boss ko, pag-isipan ko muna mga ka-idol. Pag-isipan ko muna ng mga 100 times na hindi ko pagsisihan talaga kung ano maging desisyon ko. Kasi pinaliwanag naman niya sa akin ng mga kaibigan, nandyan lang yan. Nandyan lang yan ang mga kaibigan. Maswerte na kung magkaroon ka ng kaibigan na magtulong sa'yo sa pinansyal. Maswerte na daw kung may mga kaibigan kang tutulong sa'yo sa mga kailangan mo sa bahay. Pero kadalasan na ang kaibigan sa kasiyahan lang makakasama. Pero hindi ito totoo mga ka-idol kasi hindi naman as in kailangan i-provide mo araw-araw para sa kaibigan mo. Pero yun nga lang po, depende po mga ka-idol. Pero ako happy po ako kay Japheth Ira po, walang problema sa akin. Kung gagala kami, hindi kami kanya-kanya ng gastos. Kung sinong meron, siya ang taya. Sa sunod, sino naman ang meron, siya ang taya. Kaya minsan magsabi kami na kawawa ang maging taya ngayon kasi baka next year pa ang kasunod na gagala kami, siya naman ang susunod. O di next year pa. Pero yun nga po mga ka-idol, hindi ko na po patagalin po ang aking video po dahil maliligo po ako at kailangan ko po pumasok sa trabaho mga ka-idol. At syempre po mga ka-idol, kailangan ko na po maligo. At syempre sinashoutout ko nga pala si Pangit. Shoutout to Jigo Flores. Hello gang. Shoutout sa iyo. Syempre sinashoutout ko rin po ang aking darling. Ay darling. Hindi pala. Aking special friends. Hi ga. Shoutout sa iyo ga. Pasensya ka na ga. Hindi pa ako nakapag-good morning sa iyo kasi inuna ko mag-video. Kasi wala akong data. Hindi ko nakikita yung nakakapag-message ako pero nag-ikot-ikot lang yung yung cellphone. Hindi ko nakikita yung mga mag-reels pa sana ako. So, hi ka, mag-ingat ka palagi sa trabaho mo ga. Sorry, wala ko katubag sa tawag nimo. Nagluto ko niya. Kabalo ba ka nga dagang kay kuglabunon. Di pa kita ba na ako si mga nahapit ako matabunan ani. Warning kinahanglan yung himuon o Christmas tree akong labunon. Kay kuan basta dagang kay busy kay ko kagahapon pagkaman ako limpyo sa buong bahay. Sa bahay nagmap, nagbrush. Pagkahuman nagluto, pagkahuman naglaba, pagkahuman sorry gyud kay wala gyud koy time sa mga kagahapon. Tapos karon maglaba pag gyud ko. Kulin ako. So sorry lang gyud ka. Busy ra gyud kayo. Pero unya igulin ako. Bawi ra ko si Muha. Love you ga, mag-ingat ka palagi sa mong trabaho at i-text ra ko kung di ka busy. Ayaw lang kalain na wala ako naka-text nimo pero kabalo baya ka na. Kanang dagan na kay kog labunon. Murag mamatay na ko sa sobra kadaghan. Mamatay na ko sa sobra kadaghan pero yun na nga. Dahil na ako ngayon hatiin ko yung katawan ko sa apat. Para yung isa magtatrabaho, yung isa magsi-cellphone, yung isa mag-YouTube, yung isa maglalaba. So ayun lang nga, maraming salamat at hanggang dito na lang po ang aking video mga ka-idol. Maraming salamat po sa inyong lahat at thank you sa lahat po ng
OFW po. Siyempre si Ma'am Grace Arana, si Ma'am Grace Arana po is hindi na po yung iba sa akin. Inisip ko po na kapatid ko yan siya. Siyempre ang aking ate. Nga po pala ma'am, mag-ingat po kayo palagi. Tulad po ng sinabi ko po sa inyo, ma'am, magpagaling po kayo. At kung may time po na makauwi po kayo dito sa Pilipinas po, ma'am. Nandito po ako, ma'am. Dito po ako, promise. Aalagaan ko po kayo na walang kapalit po. Hindi tulad ng iba. Hindi niyo po ako kailangan sahuran. Hindi niyo po ako kailangan asweldohan, ma'am. Puhon kapag makauwi ka na. Nandito po ako. Babawi po ako sa inyo kahit sa mga ganyang bagay. Hinaiyak ako. Babawi po ako sa inyo, ma'am, kahit sa mga ganyang bagay dahil sa mga time na tinulungan mo ako. Sobrang thank you po talaga. Kaya nung sinabi mo sa akin na nagkasakit ka, talagang nalungkot ako. Magpagaling ka at sana magkita tayo. Magpagaling ka. Sorry kung wala ko hindi ako masyado nakakapag-text sa'yo. Kasi nga, busy ako. Dahil kailangan ko na pong magtrabaho. Pero, totoo po yung sinabi ko sa inyo, ma'am. Totoo po yung sinabi ko sa inyo, Ma'am Grace, na puhon. Gusto kong magpagaling ka. At kung makauwi ka na dito sa Pilipinas, nandito ako. Nandito ako. Hindi mo kailangan problema kung sino makakasama mo. Sino mag-aalaga sa'yo. Kasi ako, nandito ako, alagaan kita. Promise ko yan sa'yo. Kaya mag-ingat ka palagi dyan. Ayoko na mag-video, naiiyak na. Naiiyak na ako. Kaya, yun lang po, Ma'am Grace. Mag-ingat ka at I miss you. Miss you, mag-ingat ka palagi. Bye-bye. Ayoko, putulin ko na po yung video ko kasi pumangit na ako. So, hanggang dito na ng mga ka-idol. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga makapanood po nito. Thank you po. Kasi, thank you po sa lahat po ng mga silent viewers ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod ko pong video. Sana po, patuloy nyo po ako supportan sa aking channel po na Aligaya Princess Adventure. Kahit hindi na ako nag-explore mga ka-idol, sana nandyan pa rin po kayo parati para sa akin. Naiiyak na ako mga ka-idol. Kaya, tigil ko na tong video ko. Maraming salamat at hanggang sa susunod.